DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para mahina yata, Bishop. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Mga ninong, mga ninang, kayo ba'y naimbierna na, ha? Sa dami ng mga problema ng bayan, problema sa gobyerno, ano ba yan? Kaya ngayon po mga ating mga kuyang, kailangan natin ng social anesthesia. Anong social anesthesia yan, ha? Eh di, siyempre yung mga balita natin para sa mga pang-socially aware, ha? Grabe, ha? Ayan. Abay, adaman na may sangarang tayong mga kwanapaw, naperdi manan. Ay, Okinawa, Japan. Yung tulay po sa Pigatan na bridge, ayan, sa pagitan ng Alcala at Gataran, Cagayan. Anyamaten apo. Sabi na naman overloading kasi yung truck na dumaan. O baka naman sabi standard yan. At Secretary Vivencio, dagdag sakit ulo na naman ito, ha? Ayan. At ang tanong dyan sino ang contractor dyan? Ay, nako talaga mga kuyang. Pagkatapos Senator Alan Peter, gising ka na ba, ha? Eto, gising yata nito, tanghali na Ayan. Yung snap election, ayan, alas sa batas daw, Senator Alan. Pero pagka ganitong kung ganitong frustrated tayo sa gobyerno, mahabigan, sa mga opisyal ng gobyerno, ha? Ay, nako talaga, kung ano naiisip na lang natin. Pero baka lalo magka-problema naman, Senator Alan, pagka nagkaroon ng snap election. Sino may sabi? Si Senator Justice ano ba? Justice sinong Justice ba nagsabing pagka nagkaroon ng hiatus, ayan. Pagka nag-resign lahat paano ang gobyerno? Ala na tayong gobyerno, ha? Anyway, wag na natin pag-usapan yan mga kuyang pag-aaksela na oras yan. Magandang umaga sa mga gods of Padre Faura, ha? Hindi pala Padre Faura, ayan. Gods of Quezon City, ayan. Sino ba talaga, kuya, ha? Ayan. Sino ba talaga, pare ko? Si Boying? Si Sammy? Si Lisa o si Mike? Oh. Ayan, isinumitrin po kahapon ng Judicial and Bar Council kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ang shortlist po ng 7 kandidato para sa posisyon ng ombudsman. Wow! Huwag kang mawalan ng pag-asa, kabsat, ha? Ayan. Kasi yung po mga nominees mahabig yung mga candidate sa pagiging ombudsman, Justice Sam, ha? Sabi nila nung maklear si Justice Secretary Boying sa ombudsman, ha? Yung kaso ay finalima ng Amy, ha? Ay, awanan, kabsat. Mukhang swakin ni Boying daytan kung natagaroon. Hintayin natin, ha? Ayan. Ano ba talaga, Apo Lucas? Sino ba ang napupusuan ninyo? Sino ba ang napupusuan ng Presidente Bonget? Ayan. May bulong nga si Madam. Abay, kasi iba gusto babae, haba? Kung babae si Attorney Lisa Logan na yan, ayan. Pero tingnan natin, kailangan daw mga kaibigan ni pagka-ombudsman Justice Sam. Kaya na katulad mo, barako, ayan. Matapang, walang sinasanto, ha? Anyway mga kuyang, mga ating, eto na ang mga mainit natin mga balita. Good morning, Senator Ping Lacson. Abay, napupundi rin pala ang Senator Ping. Kaya lang kung sinong magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, ha? Baka naman mahinang klase, ha? Anyway, relax ka lang, Justice Sam. Ayan. Alam kong nangailang ka rin ng social anesthesia sa problemang daming sandamakmak na problemang kinakaharap ng bayan ngayon. Ito na lang, ayan, mental calisthenics na lang. Sabi nga, ito ang social anesthesia. Ay, ito, ha? Ayan. Pero kayo magte-text habang nagpro-programa ako, ha? Ayan, sino itong cabinet secretary mga kuyang mga ating, ha? Ayan, sino itong cabinet secretary na may girlfriend na isang Ukrainian. Wow! Ganda lalaki ni Sir, ha? Ukrainian, ha? Lover boy. Pero sandali lamang, mamaya yan, at marami pa tayong mga mainit na balita, ha? Ano, inggit ba kay sekretary, ha? Ukrainian, ha? Ayan. Pero ngayong araw ng, anong araw na ba tayo ngayon? 7 na pala ngayon. Ay, Martes na pala ngayon. Alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, nga pala, yung proposal na snap election ni Senator Alan. Sinabla ng Malacanang. Nga naman, ano, ha? Pero talaga, sabi nga kaya itong si Kong Egay, ayan. Kong Egay, naggagalaiti sa kanyang privilege speech kahapon sa kamera, ha? Talagang galit na galit din yung mama. Akala ko mapuputulan to ng litid, ha? Sa bagay, hindi ka nag-isa, Kong Egay, ayan, buong sambayanan galit, ayan. Kaya ang ICI, ayan, dapat bilis-bilisan, ha? At marami ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, ha? Ayan. Kailangan transparent daw ang investigasyon ng ICI. Ayan. At sabi naman na isang justice na bubit natin, sabi niya, alam mo, lakay, yung ICI, duplication lang ng trabaho yan, ha? Dapat idiretso na sa ombudsman yan, ombudsman na ang kumilos. Kaso, OIC pala may ombudsman, justice, ha? Kasi yung findings ng ICI, isusumite rin sa ombudsman. Ayan. It's a waste of money. It's a waste of time. Ay, nako talaga mga kuyang mga ating. Sandali lamang at alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ang ganap ng Apo Presidente ngayon? Aba, ang Pangulong, anong kontrata ito, Mr. President, ha?
foreign assistant project ano yan, foreign assisted project ba ito, ha? Ayan, foreign loan ba ito? Pirmahan pala, ha? Ang Pangulong Marcos ngayon ay sasaksihan ang paglagda sa 7 bagong petroleum service contracts. Dapat Mr. President bago ay pumirma rito, ha, Apo Lucas Bersamin, ha, tingnan mo dapat ang kontrata dito, ha, bawal ang oil price increase. Pwede bang ganon? Kawawa na tayo, ha. Ayan, magkagyera lang sa abroad, ayan, tataas na naman ng presyo ng petroleum products. Ayan, ngayong Martes, ha, magkano ba ang itinaas ng presyo ng gasolina at diesel ngayon na? Anyway, saan ang pirmahan, Miss Let? Sa Malacanang ba? O dyan sa Department of Energy? Alamin natin ang ganap ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes. Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay 7 bagong petroleum service contract para sa pamumuhunan sa exploration para sa petroleum resources, kabilang ang hydrogen ang nakatakdang pumirma ng kontrata sa Department of Energy. Gaganapin ang signing ceremony sa Malacanang ngayong umaga at sasaksihan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang bagong PSCs ang magpa-facilitate ng paghahanap ng bagong petroleum plays at fields of production. Inaasahang makatutulong ito sa energy security at lilikha ng mga trabaho. Gayun din, makababawas sa dependence ng bansa sa imported na langis. Ayon sa DOE, ang service contracts 80 at 81, ang unang PSCs na nai-award simula ng ipatupad ang Bangsamoro Organic Law. Kapwa pangangasiwa nito ng national at Bangsamoro governments para sa muling pasisimulang exploration activities sa southern portion ng Sulu Sea. Ang service contracts 82, 85 at 86 naman ay petroleum service contracts na nai-award sa mga lugar na mayroong petroleum resource potential sa Cagayan, Cebu at Northern Palawan. Habang ang service contracts 83 at 84 ay para naman sa exploration ng native o natural hydrogen gas. Okay? Saan sa Mindanao? Abay, sa BARM to, matagal na nga binabalak ito, ha? Anong lugar nga ba yung ang tagal na nga panahon pa yata to ni GMA, Pangulong ERAP, yung planong oil exploration dyan sa Mindanao. Yung may Mars ang pangalan, ang tawag doon, Biguasan Mars tuloy. basta may lugar diyan sa diyan sa Mindanao, ha? Yan sakop ng BARM na matagal ng gusto magkaroon ng oil exploration na misled. So ito ay tutuloy na. At anong kumpanya ang mga ito? Yung Liguasan Mars ba yung binabalik? Ayun, Liguasan Mars. Sabi, galing-galing mo talaga. Malaman natin mamaya yung detalye dahil ang binigay pala sa briefer Lakay ay yung ito ay sa southern portion ng Sulu Sea. Southern part ng Sulu Sea. Aba? Lakay. Aba, kaya pala ang business ni Governor Sacotan na nasa OWEL. Ay, Governor Sacor, assalamualaikum. Sabi niya, alam mo na Lakay, negosyo ko lang oil, sabi niya. Mukhang marami ring oil company gas station, ha? Itong si Governor Sakurtan. Anyway, ayan. So diyan pala sa Sulu yan, akala ko bandang Central Mindanao yan, Miss Let, yung Liguasan Mars. Malaman natin na mamaya Lakay yung detalye nito. Okay. Pero yan ay yung sa Mindanao Lakay at Sulu Sea, at yung ibang service contracts ay sa Cagayan, Cebu at Northwest Palawan. Saang Palawan, naubos na raw dyan kaya umalis na yung Shell ay yung British company kaya yung mga kumuha dyan na na nagpatuloy ng oil exploration dyan, latak-latak na laan nakukuha. Saan ba sa Cagayan? Cagayan Valley ba ito o Cagayan de Oro? Cagayan pa lang yung binanggit Lakay. Ayan, daw ito, possible drilling targets. Ayan, yung hahanapin dyan. Okay. Para sa possible production. Ano mga oil companies ang mga ito? Wala pang binanggit Lakay. Mamaya malaman natin kapag nagkapirmahan na sa palasyo. Ayan, kala ko Don Ramon ang oil company. Ayan, Petron.
O sige, ano pang ganap ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes, ha? Ayan, ang daming, di ba pupunta ulit ng Cagayan? Ayan, may bumagsak na namang tulay. Diyos ko, ano ba yan? Lakay, wala pang binabanggit tungkol dyan dahil may mga nakapilang schedule si Presidente ngayong araw sa Malacanang, Lakay. Bukod dito sa signing ceremony, may bisita ang Presidente, yung mga winner na Philippine delegate winners sa 14th World Skills ASEAN 2025. At mamayang hapon ay manunumpa sa kanya ang National Executive Board ng League of Municipalities of the Philippines at National Directorate of the League of Municipalities of the Philippines. So, LCP at LMP, oath-taking. Itong liga ng mga mayor at saka League of Municipalities, mga mayors yan, siyempre. Cities and municipalities. Municipal and city mayors. Ayan. Yes, Lakay. Okay. Sino daw? Sino daw ang i-appoint ng Presidente, ha? Si Boying, si Sammy, si Lisa o si Mike? Sa ombudsman. Dahil walang tugon dyan. Ayan, tahimik ang palasyo sa tanong kung sino ba ang napupusuan ng Presidente dun sa mga nasa listahan. So malamang ay mag-aabang na lang tayo ng formal na anunsyo. Abay, Apo Lucas, ay bagbagam ni Apo Presidente, Apo, madiagbay-bayag, Apo, pardasan ng agapo iti ombudsman, maraming gagawin ng uupong ombudsman, Miss Let, sa dami ng mga problema ngayon ng bayan. Bigat yung magiging trabaho at susunod na ombudsman. Abay, yung susunod na ombudsman na Miss Let ay parang jeepney driver, ha? Ayan, hindi namang great lover, jingle ang pahinga nito. yung papasok pa lang Lakay, di ba? Tapos alam mo na yung magiging trabaho mo. Masakit sa ulo. Ayan. Talagang ganyan. Pero ang ombudsman po, mabini, isa sa mga pinaka-powerful na posisyon sa gobyerno dyan. At saka independent yan, ha? Di ba, Justice Fred Ampuan, ayan, ang ombudsman kaya niyang imbestigahan na walang sinisino ito, ha? Mapa executive, mapa judiciary at legislative branch. Abay, moto proprio, ayan, nakasada ito sa kanilang power sa Constitution. Ayan, pwedeng imbestigahan kahit sino, ha? At kahit wala palang reklamo, ha? On their own, pwedeng mag-imbestiga. Ayan, ang ombudsman Miss Let, pagka nakinalang may mga anomalya. Oo, Lakay, di ba kahit ngayon lifestyle check, pwedeng sila yung mag-initiate niyan sa mga opisyal. Kaya lang siguro kailangan dito kailangan siguro dito maraming staff ang ombudsman. Kung yung sasandamakmak na problema ng bayan ngayon na Miss Let, abay siguro yung mga staff sa sa ombudsman kulang. Ayan, kakapusin. Oo, Lakay, lalo na ngayon, kaya yan yung magiging hamon, Lakay, sa magiging bagong ombudsman dahil nakatuon ang atensyon sa kanya dahil nga dito sa kontrobersya sa flood control projects. At syempre, aabangan ng mga tao, Lakay, kung ano ang mangyayari sa mga kaso. Ayan, abangan natin, Miss Let. Ayan, sino ang maswerte? Ayan, si Boying, si Sammy, si Lisa o si Mike? Parang kanta yun, Lakay. Kaya nga. Abangan natin, Miss Let. Kailangan natin sama natin ng sa dami ng problema ngayon wala, ha? Magkakaroon ka lang ng mga wrinkles sa mukha, Miss Let. Kaya kailangan minsan chill-chill lang tayo sa mga problema. Ayan, huwag masyadong didibdibin. Baka mamaya. Totoo yan, Lakay, pero yung ating mga kababayan, hindi rin natin masisisi, Lakay, na problemahin yung malaking problemang yan sa gobyerno. Ayan, totoo yan, Miss Let. Kaya chill-chill lang. Pero dapat ang gobyerno, Mr. President, naiinip po ang bayan. Agbayag mo na po, ang tagal-tagal. Ayan, sana may makulong kaagad. Ayan, makasuhan at may makulong kaagad. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang.
Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Safe na nga ba? Ayan, maraming salamat, Let. Safe na nga ba si Right Wonderful? Ayan, Senate President Tito Soto III. Ayan, may mga nagbabalak ha? Ayan, nagbabalak yung kampo ni Senator Alan Peter. Ayan, ilan na lang ba ang kailangang boto pa, ha? Mukhang ang swing votes dyan kung sakasakali, ha? Kung magpapalit ng liderato, pero tama na. Diyos ko, magtrabaho na kayo. Ayan, ang nakitang swing votes dyan kung magpapalit ng leadership sa Senado, ha? Of course, si the good one. Senator J.B. Ejercito, ha? Ayan. At siyempre, sino pa ba, ha? Ayan. Camelia tuloy. Senator Mark and Senator Camille Villar. Ayan. Nasa majority na ba sila? Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, kalsat. Agis isim kalat talita. Ayan. Justice Sam Gaerlan at Mr. General Edwin Ernie. Siyempre, isama din natin si Mayor General Mista BBM, Mayor Benji Banyes Magalong. Oras ganap ng alas 8:36. Damdamin Bayan. Ang oras na yan. Walang mahirap. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Buti pa si Brother Nick De Guzman. Mas makalma pa sa akin. Oras, Sister L. Bakit ganon? It's Bakit? 8:43. Yes, chill lang tayo, Sister. Oh, I like your velvet. Yeah, it's velvet green. Velvet Grand green, Shalaka, ha? yes. You're green-minded today. Yes, so Ayan. kasi lakay pagka sobrang green medyo na ganun off ba? ako, kaya velvet green na lang. Parang ganyan yata yung suot nung sosyalista nga nag-rally yung September 21 sa sa Sino? EDSA Shrine. Sino ba lakay? Sabi dun sa kanyang placard nung September 21 who needs sex? Ayan. When the government FUCKSU Yeah. every day. Nabasa ko rin yun, Nabasa mo lakay. rin yan. Pero Merry Christmas, Merry lakay. Christmas, Sister L. At Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga. Ngayong 79 days na lang po. Wow. Ay, Pasko na. And you are so gorgeous today. Thank you so much, lakay. Parang hindi tayo nag-match today. Pero Oo nga, no, yung ha? damit mo may touch of green pa rin naman. Ayan, syempre naman, kailangan ng Christmas, ha? Masaya, ha? Yes. Kailangan kahit na sandamakmak ang problema natin, siguro yung mga kurakot, di pa naman nauubos yung pera ng bayan. Magtira naman kayo, Oo. ha? Ayan. Pwede ba magtira naman kayo? Kasi marami rin po ang mga Pilipinong nangangailangan, hindi lang kayo. Ayan, at yung mga taga-amlak, ayan, bilis-bilisan ninyo, ha? Baka mamaya madala sa abroad yung mga pera nilang bilyones. Nako. Yung mga naka-freeze dyan. Ayan. Meron pa namang mga nakalusot na. Ay, oo. Damdamin Bayan.
Alamin nga natin ang latest sa probinsya ng Cagayan. Alamin natin ang latest sa nangyaring bumagsak na tulay na naman. Pambihira, oo. Mukhang ito lakay ay overloading ulit ito. Sabi, luma na pala yung tulay, sabi ni Secretary Gaines. Sabi luma, pero parang kung titiro, parang bago bagong pintura. Pero dekada na pala yung lakay. Ganun ba yun? Sa interview kanina sa Dos por Dos. Yung maintenance, mukhang sa maintenance niya tinitingnan. Niretrofit na yan bakit mahina pa rin? So anyway, malaman natin kay Governor General Edgar Aglipay kung ano na ang nangyari doon. May mga nasugatan doon Ayan, 7 katao. Bumagsak ba sila? Kasi lakay, tawag dito Ang problema dito sa bumagsak na tulay na to, sabi nga anihan season na, paano madadala yung mga produkto. At saka highway yan Yes, paano dadaanan dyan? Di ba may video tayo dun sa meron ba tayo dyan mga photos nung bumagsak na tulay? Ipakita nga natin. Tulay, Sumabit pa yung truck, hindi nahulog. Oo, lakay. Ayan, ito po mahabigan, medyo madilim. Gabi. Gabi gabi to. Ayan, meron ba tayo medyo maliwanag dyan? Ito, lakay. Tingnan mo naman yung hati na yan. Bumagsak talaga. Abay, Secretary Vince, mukhang manipis. Ayan, grabe, At nasaan na yung di ba may mga sa mga highways, pagka may mga tulay, may weighing scale dyan, bago dumaan sa mga tulay, wala dapat, kasi nagbabantay lakay. Ayun ang problema dyan. Sunod-sunod pala yung tatlong truck, sabay-sabay silang dumaan. Ayan ang malungkot. Sino ba ang nagbabantay dyan? DPWS ba o LGU? Ayan. Mukhang wala lakay. Kasi may nakalagay naman dyan na warning kung ilang tons ang kargamentong pwedeng dumaan. Pati yung lakay, kung yung height, di ba? Para hindi ka sumabit. Ayan, sa... Ito, yung katulad yan. Anyway, alamin natin ang latest mula sa akala ko gayan Ayan ang good morning sa ating mga sundalo Ayan kasi ang mga junior officers diyan sa AFP Abay siyempre mga junior, mga bata mapupusok, maiinit Pero ang sabi ng AFP Chief General Romeo Omet Bronner Jr. Ayan, hinihimok ang AFP na huwag mabahala sa political noise. Ayan, sino na sa linya? Si Reden Ruelig. Sige. Stand by Edniel, Ayan, wala namang kudita, Wala naman daw lata. Ayan, tsaka sawa na rin ang mga tao sa mga sundalo sa kudita. Natuto na. Nasa ating linya si Engineer Beto, si Reden Ruelig, ang chief ng Cagayan PDRRMO. Mr. Ruelig, sir, good morning. Naimbaga bigat po. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Yes, sir. So, ano po ba talaga ang nangyari dun sa bumagsak na tulay? Nagkaroon nga po ba ng mga truck na nagkaroon ba ng overloading o substandard ang tulay? Mahina na? Ano po ang resulta ng investigasyon ninyo, Mr. Ruelig, sir? Yes, sir. The one doing the investigation po, sir, is DPWH at hinihintay pa po natin yung kanilang conclusive report, sir. Somehow, 4:30 yesterday, naka-receive tayo ng report from our community emergency responders na may bumagsak nga na tulay at tinawagan natin kaagad yung Alcala MDRMO to confirm dun sa pangyayari. Ito ngay nangyari doon sa pagsabay ng 4 na trailer trucks. 4? Wow. Hindi lang pala 3. Dumaan doon sa bridge po. Somehow, since ito lang po yung national highway namin na dito sa Cagayan, traversing from south to north and going towards Ilocos Norte, ito yung usual na daan talaga ng mga trailer trucks, sir. So hindi siya kakaiba. Yun yung usual and daily na nangyayari. Dinadaanan talaga siya ng mga malalaking trucks, hindi lang mga light vehicles kasi ito lang yung national highway namin dito. Pero wala bang, sino ba ang dapat nagbabantay sa tulay kung overloaded yung truck na dadaan? LGU ba o DPWH Reden? After kasi na ma-construct yan, sir, ma-endorse na sa local government yung
highways or ang maintenance yan supposedly yung mga local governments po natin. So with their traffic enforcers and so as the barangay that's within yung area. But somehow anywhere in the Philippines, I don't think na-enforce po yan, sir. Na may physical person na talagang dedicated magbantay sa mga bridges natin. Meron lang is that may signage kung ano lang yung load limit ng roads and bridges po natin. So, Sir Reden, ibig sabihin po, wala po talagang nagbabantay dahil sabi nyo nga po, parang usually wala talagang nagbabantay dito kaya may mga warning signs lang tayo. Pero sa initial po ba na info na nakarating po sa inyo, itong 4 na truck na dumaan ay yung kapasidad ng tulay ay hindi talaga siya kakayanin dahilan para bumagsak po itong tulay? Ano ba ang weight limit yung mga sasakyan dumadaan sa tulay, Reden? Yes, ang bridge po na ito, nakadesign siya 18 tons lang po eh. May warning, may signage po ang DPWH na nakalagay sa lahat ng mga bridges po natin, sir. Pero hindi pa namin conclusively mai-report na yun nga po talaga ang dahilan. We are giving DPWH to investigation po nila and wait for their conclusive report po. Sa side naman po nung mga, paano po yung dadaan ngayon, yung ating mga kababayan, wala po bang ibang alternatibong ruta, lalo na po yung mga goods na kailangang i-deliver o maitawid sa kabilang area? Yes po, there is. After po ng incident yesterday, automatically nag-assign po tayo ng mga alternate routes po para sa mga commuters natin at para doon sa mga commodities. Doon sa mga malalaking trailer trucks, mga delivery trucks po natin, they're advised na gamitin yung daan from San Jose, Bagao going towards Kapisayan, Tumun, Gataran. That would be additional 2 hours ng kanilang travel. And for light vehicles po, may circumferential road within Barangay Bigatan na pwede nilang gamitin po. That would be an additional 15 to 20 minutes ride po. Ayan. Okay, Reden, isa pang issue dyan. Gaano ba kahaba ito? Bakit sabi mo sabay-sabay yung 4 na truck trailer truck na dumaan dyan sa tulay? 47 to 50 meters po yata ang haba nito. Ito, 27 meters. Ito ba'y napunta mo na actual, Reden, bilang chief ng PDRRMO? Nakita mo na ba? Napuntahan mo na ba? Yes po. Araw-araw po kaming dumadaan dyan, sir. From capital to sub-capital dahil tanggapan po natin nakabase po sa sub-capital sa Lalo. So from Tugigaraw to Lalo, talagang yan lang po ang dinadaanan ng mga motorist and vehicles po. Ayan. Ano ba sakay nito mga trailer trucks na ito? Malalaki po yan, 10-wheeler trucks na yan, sir. Mga sakay niya. Ano laman? Mga rice and corns po. Harvest po nila. Mga inang Isabela, dadalhin ng kung saan pa nila ipapamili po. Some are also, may mga commodities delivering dito sa northern portion po natin. Marami pong mga dalang commodities. Ayan. Naalis na ba o hindi pa? Yes po, ang engineering fleet po ng provincial government ay tumutulong dun sa pag-alis po ng mga trucks natin. Sinong construction company ang gumawa ng tulay? Hindi ko lang ma-recall, sir. Dahil 1974 pa. Ay, 1974 pa. So matagal na nga pala ito talaga. Na-retrofit na ba ito, Sir Reden? Itong tulay na ito? Or hindi pa po? Way back 2022-23, I think there was a retrofitting done po. But since the design of that was way back 1974, yung anticipation ng mga loads ng mga dadaan dyan at considered po at during that time. Ayan.
Okay, nasaan yung mga driver? Ang bira man itong mga driver, alam na mabigat yung kanilang sakay. Nagsunod-sunod pa sila, di man lang pinadaan muna yung isa. Oo, isa-isa. One at a time man lang sana. Yes po, talagang yan po ang naging kasanayan sa mga paggamit dito sa daan po natin, sir. Halos nagkakasabay-sabay. As I've said, hindi po unusual yung paggamit na yan. Dahil yan lang po ang isang major road, national highway po namin dito. Abay, siguro sabihan natin nila. Siguro ang provincial government, si Governor Egay Aglipay, baka lang maglabas ng resolution or memo na dapat ang mga LGUs, may mga tulay ng mga luma na, dapat magbantay ng maglagay ng tao. Yes. Parang checkpoint lang. Parang to avoid this kind of accident. Maiwasan yung mga overloading ng mga truck na dumadaan sa pagkaganito luma ng mga tulay. Pero Sir Reden, kumusta pala yung mga nasugatan dito? Kasama yung mga truck drivers sa nasugatan? Yes po, sila po reported yesterday was 7 po, pero minor injuries lang po. After dalhin po nila dun sa district hospital natin sa Gataran at Alcala, nakauwi rin naman po sila. Okay nga Reden, maraming salamat. Good morning, Just Agnina. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo at sa inyo mga taga-subaybay po. Reden Ruelig Mabigan ng Chief ng Cagayan Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Daming bayan. Samantala, dumawan tayo sa report ni Edniel Parosa, Sister L, ha? Abay, anong sabi ni AFP Chief General Omet Browner? Ang sabi lakay ni AFP Chief Browner, muli niyang hinimok ang armed forces, huwag daw mabahala sa political noise. Alamin natin ang buong... Kasi, totoo ba yun, Edniel? Na pati itong AFP Chief General Browner may mga retired ba o active officers na siya ay hinihimok na sumama sa kanyang lumabas sa kampo at sumama sa EDSA noong September 21. Tsaka parang withdrawal of support sa presidente. Lakay talaga ang kanilang hinihingi. Alamin natin, Lakay, kung siya mismo mayroong natatanggap na ganun. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, ibinida ni General Romeo Browner Jr. ang pagiging disiplinado ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tinawag niyang mga political chaos o gulo sa politika ng bansa. Sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng logo para sa ika-70 anibersaryo ng AFP sa Disyembre, pinalalahanan ng Chief of Staff ang kasundaluhan na huwag mabahala sa mga ingay ng politika. Mensahe rin niya na general sa mga sibilyang human resource ng AFP sa Camp Aguinaldo na saksi sa ika-35 na mga anibersaryo ng Code of Conduct ng militar. Ayon kay Browner, dapat lang tumutok o mag-focus ang AFP sa kanilang mandato sa saligang batas sa pamamagitan ng pagiging profesional at mahusay. Bago ang speech na ito ng AFP Chief, inamin niya sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines sa FOCAP na may mga retiradong umudyok sa hanay para bumawi ng suporta sa Commander-in-Chief kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ipinagpaglamang ito ni Browner at iginiit ang pagkakaisa ngayon ng AFP sa kabila ng mga kasaysayan nito sa military adventurism. Samantala, sa bahagi naman ng Camp Crame, sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr., walang kumausap sa kanila para sa withdrawal of support. Kung mayroon man, nangako si Nartates na siya mismo ang magpapaunawa sa mga retirado na walang basihan ang naturang panawagan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulap para sa DZRH. Edniel, Pilipinas. Yes, may mga grupo-grupo din ba ang mga young officers? Katulad nung araw, may mga YOU. Ayan, naalala ko noon na ang leader dyan, si General Danny Lim. Ayan, yung Young Officers Union. Meron din mga ganyang grupo-grupo ngayon sa hanay ng mga young officers? Ang alam ko lang, Lakay, na may organized group ay yung mga retired. Habang dito naman sa yung mga aktibo, Lakay, wala naman tayong naririnig na na kung mayroon mang ganyang ka-organized group na kagaya noon. Pero sa ngayon, kapag may mga ganitong klase ng mga ugong o mga issue, talagang nanggagaling sa Chief of Staff lang, Lakay. Itong mga mga mensahe at yung pagpapakal ng mga ika nga doon sa hanay ng kasundaluhan. Okay nga ron. Maraming salamat, Edniel. Balik
sa inyo, Lakay at Chisel. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, report mula kay Boy Gonzales. Ang Philippine Coast Guard nagsasagawa ng search and rescue operation sa nasirang fishing vessel sa karagatan ng Bataan. Malaki ba ito, Boy? Kaninong barko ito? Aris number 29. Boy Gonzales, please come in. Boy. Nakaya nagsagawa ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard gamit ang BRP Cape San Agustin o NRRB 4408 sa isang nasirang fishing vessel sa karagatan ng Bataan. Ayon sa report ng PCG, bandang alas 3:20 ng hapon na ma-detect sa radar ang fishing vessel Kariako 1 at pagsapit ng alas 4 pasado ng hapon ay natunto nito ng Coast Guard. Agad na naglusad ng rigid hull inflatable boat ang BRP Cape San Agustin upang makapagbigay ng tulong sa mga tripulante. Dinala sa barko ang siyam na tripulante. Boy, sandali. Boy, kabi mo search and rescue. Bakit lumubog ba yung barko, yung fishing vessel? Nasiraan, Lakay. Nasiraan lang. Nag-test muna sila at di-rescue yung mga tripulante. Kala ko lumubog. Tapos nakayata, binigyan sila ng medical check-up ng Coast Guard Medical Service at Coast Guard Nursing Service. Lahat sila, Lakay, ay nasa maayos na kondisyon. Maliban sa dalawang nasugatan na binigyan naman ng unang lunas na natili sa barko. Ang mga sugatan ng pitong iba pa at para maibalik sa kanilang mga bangka at hinila papuntang Maribeles, Bataan. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby, Raymond at Paas. Ano na ang latest sa Senado? Ang gulo-gulo, ha? Pero ang sabi ng mga obispo, ha? Ayan, tumigil na nga kayo. Ayan, tigilin mga kudita-kudita, ha? Ay, naku, magtrabaho kayo. Ayan. Oo nga, alam mo lang imbis na issue, parang yung gobyerno natin, puro ganyan na lang. Di ba dapat nagtatrabaho sila? Kaya nga, dapat kayo ang gumagawa ng solusyon. Hindi kayo ang gumagawa pa ng gulo. Problema lang kayo. Parang yung mga Pilipino ang namomroblema para sa kanila. Sinabi mo, Miss Sister L, ha? Ay, nako talaga. Ay, good morning sa mga candidates. Ayan, nominees, kandidato sa pagiging ombudsman. Aba, sabi na ating bubite, sabi nga ni Marco Siso ni ano? O pare ko'y, o mare ko'y. Kanta mo na. Sige na, kantay mo si na. Si Boying, si Sammy, si Lisa, o si Mike. Batuhin ka ta dyan. Pero sabi na isa nating bubit, Sister L, ha? Abay, yung isang babaeng nominee, Dark Horse. Ayan. Ayo. Dark Horse. Bakit Dark Horse? Ayan. Di ba? Ano yung, di ba, White Horse? Ayan. Naalala ko yung pag Dark Horse, iba yung, di ba yung Dark Horse ginagamit yun sa... Saan? Yung parang ano siya, yung... naiintindihan ko siya, hindi ko siya ma-explain. Ang hirap pala yung naiintindihan ko, pero hindi mo ma-explain. Ang alam kong White Horse, Secadong Mendoza, ha? Ayan, Kuyang Hilkiambao, Placi Chavez. Yung White Horse na may sakay na babae, ayan. Iba naman yun sa'yo Kasi tingnan mo, gulo tayo pareho. Kasi ako yung meaning ng Dark Horse, ikaw yung White Horse naman pala. Alak yun. Alak yun, di ba? Yung may kalendaryo dati. Sino ba model ng artista, ha? Hindi ko na ma-recall ka. Pero bakit Dark Horse yung babae, ha? Kasi... bukod sa kapangalan, ayan, bukod sa kapangalan ni Perslede, ayan, abay, malapit din daw. Alam mo, mga ganyan, mga chika-chika lang, pero malaking factor yung mga ganyan.
Siyempre, iba na yung malapit ka sa siyempre, although ang presidente, yan aminin natin, Sister Ella, although yung ama ng tahanan ng leader na ganyan, siya mag-a-appoint, siya ang appointing power. Kaya lang may say din yung katabi niya sa higaan sa gabi. Darling. Ayan. Darling. Ayan. Meron akong unsolicited advice. Pwede ba ito na lang? Ayan. Palagay ko magaling ito. Mga ganun-ganun Hindi, gusto ko Hindi, gusto ko ito. Ayan. Parang itong gusto ko sabi niya huwag mo pakialaman. O sige, hindi kita tatabihan. Iba pa. Ikot sila kayo talaga. Outside di ko alam po. Writer ka talaga Writer na, storyteller pa. Alam mo tayo malikot. Napag-aralan natin kay Professor Domingo Landicho sa sa script writing. Short story writing, Sister Elsa Lyceum. Ayan. Mga lakay yung may istorya na agad na namumuo sa utak mo, tas may ending na. Nadagdagan pa tayo sa turo ni Director Badong Royales ng DCRH drama. Ayun. Kulang na lang to sila kay ay di ba nanood ka sa TV dati? Oo. Nga yun, yung movie yung lumabas ka? Na extra ako? Tagos ng dugo. Tagos ng dugo. Ayan. Hinahanap ko hindi kita mahanap Pakiano nga po yung paki-restore nga po yung movie na yun para makita ko si Lakay. Anong taon yun, Lakay? 19... tanong yung taon. Basta si Vilma Santos ang bida dyan. Ayan. Rape victim yata si Vilma Santos dyan. Nakita ko yung pangalan mo doon as cast, pero yung mismong scene hindi ko mahanap. Nakita. Kasi maikli lang Ayan. Maikli lang. Maikli lang yung role namin. Yung tanong ko, dinab pa. Magkano ba yan sa'yo? Supposed to be 1,000. Ayan. 500 na lang. Hindi, may cut na naging 900 na lang. may tax. Ganyan sa COBs Ay, naka talagang mga kuya, mga ateng. Sandali lang mga Justice Sam Martires. Ikaw talaga, Justice Sam, Gusto mo alam mo kung sino yung cabinet secretary na may chiching na Ukrainian, Yung nga narinig ko kanina. Sino yun, Lakay? Chismis mo nga sa kaysa. Mamaya yan, Sister El. Buhay na buhay yung dugo sa chismis. Kailangan natin yan, Sister, sa dami ng problema natin ngayon. Mabubulyong tayo, kaya sabi nga kailangan natin, Dr. Roel Aguila, ng social anesthesia. Yes. Social anesthesia ang politically correct na terminology yan, Sister. Talaga, Lakay. Yung akala ko dapat socially aware ka lang. Ayan. Iba kasi yung Marites, Socially aware, Marites, mga colloquial yan. Ayan. Yung sa'yo. Pero social anesthesia. That's the right political term, Sister L. Parang pampamanhid naman yun. Ganun na nga. Mamamanhid ka sa lahat ng mga nangyayaring kabulastugan sa gobyerno. Ay, sinabi mo, Kaya tuwan-tuwa ako dun sa babaeng socialite na may dalang placard. Na-entertain ka pala doon. Oo, pinicturean ko nga. Nung nakita ko talaga, sabi ko, kulit tong placard nito, Ayan. Pero sa pa rin ito na tag-ulan, kuyang mga ateng, Ayan, madami na naman ang nagkakasakit, kaya dapat maging malusog at aktibo tayo, Lalo yung ulan, mainit. Ay, nako talaga. Kaya ko pa todo alaga ako sa katawan, Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Ikaw din, Justice Sam Martires, ex-ombudsman, Abay, kung magkakape kayo ni Romy Gonzales dyan sa Baguio City, abay, sisinong kayo, Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, siyempre, para hindi magka-diabetic. Kailangan gamot natin yan, world class pa rin dyan. Gamot sa high cholesterol, siyempre, para mga sebo-sebo natin sa katawan, Gamitan natin ng world class na gamot. Pero, presyong abot kaya. Yung bang presyong Ilocano, Rhea, yan ang kailangan natin. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagano mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies.
Tulad na lamang ng Viatris, ayan, Pfizer, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, Consult your doctor. bagal. Damdamin Bayan. Ayan. Hi, Secretary. Ayan. Malambing ba ang mga Ukrainians? Ayan. Talo ba nila ang mga Pinay? Ayan. Kasi ang sabi ng dating Pangulong Digong iba talaga ang mga Pilipina, ha? Ayan. Pero ewan ko lang kung matanong natin Secretary, ha? Sino kasi yan? Secretary, ayan. Sweet lover ba ang mga Ukrainians? Isa lang ako ng mga Pilipina. Maganda pa, mabango pa. I'm not trying to be derogatory, but nothing beats the Pilipina. Maganda, mabango. Lahat na. Yan ang gusto ko sa iyo doon. Oras, Sister L. 9:11. Kung bakit makichismis, ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino si Bryce? Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Sino bang naloloko kong Romy Acop, ha? At ayon sa ating bubit, alam niyo bang bukod sa Cabinet Secretary Sister L, na merong chiching na maganda at sexing Ukrainian? Pati naman Secretary, nagkahagera na doon sa doon pa na ako ng chiching, ha? Ayan. Gusto niya palalakay yung mistisa. Ayan. Malaking tao tong mga tulakay eh. Oo. Depende rin. Meron ding hindi. Ayan. Pero parang nakita ko sa mga movie kasi matatangkad. Karamihan. Ayan. Pero ayon sa ating bubita, mga kuyang mga ating, meron pa akong exciting na balita para po sa inyo, ha? Ayan. Ngayong 50th anniversary ng Mega, ayan. May Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan na instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lamang pong sumali, ha? Yan, most worshipful Roland Paulino. Oy, yung mga brethren nga pala, ha? Good luck daw sa mga brethren na pupunta ng Grand Lads ngayon para sa schooling ng installation. Ayan, good morning. Ayan, sabi ni most worshipful Roland Paulino na bumabati na happy birthday kay most worshipful Dr. Pacifico Boy Anyaga. Alam ba siyang blowout? At ayon na sa ating bubit Sister L, simple lang sumali dito sa promo, ha? Bumili ng especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Katulad na lamang ni Daisy Sobrebega ng Iloilo, nanalo ng Toyota Race. Si Nur Aini Saharani Usni ng Zamboanga City, nanalo ng 1 milyon. Kaya sali na sa Mega Millionaire promo, ha? Uy, kinocongratulate nga para sila ni Bossing Marvin Chulin ng Mega Sardines, sina Daisy at Nur. Sali na, ba kayo na ang susunod na mananalo ng Toyota Race at 1 milyon. Ayon sa ating bubit Sister L,
Alam mo bang, may flash report ba tayo? O sige, lakay. Sandali lamang at meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Basa. Nako, ito inflation rate ng bansa bumili sa 1.7% nitong September mula sa 1.5% noong Agosto. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Ayan. Bumilis na naman. Ang magkano na ang 1.5 to 1.7 lakay. Aba, 0.2 ha? 0.2. Malakalaking porsyento yan, Sister L. Daming bayan. At ayon sa ating bubit Sister L, happy birthday muna kay Mr. General Gordon Richard Descanso. Ayan. Kala ko Gordon Ramsay. Gordon Descanso, ang the greatest crooner ng PMS Sandigan 82. Morning, Kuyang Mista. Ayan, kay Mista Freddy Halasco, happy birthday. At kay Kuyang Envic Tinio, binabati ng Sandigan 82 at happy birthday din kay si Attorney Dudes, birthday pala ha. Ayan. Attorney Dudes Rios. Attorney Dudes Rios. Ayan, binabati ni Kong GP Padiernos at binabati ni Director Popoy Taruca. Ayan. At happy birthday din kay Dr. Alfonso de Guzman at Kuyang Boots Gokoko. At siyempre batiin natin ito, Sister L, ha? Ang Lady Chairperson, CEO ng Infra Machineries Corporation. Wow. Sino lakay? Abay, powerful lady, Sister L. Brains and Beauty, si Maria Cristina Trinidad de Vera. Happy birthday po. Binabati ni Director Adora Andrada. Ayan. At happy birthday din kay Marinette Macalma. Ayan, Marie, happy birthday. Binabati rin ni Marks. Ayan, si Marco at saka si Carl. At congratulations din Caselo Lagmay ha, kay Senator Loren Ligarda. Abay, doktor na pala siya. Oh. Ayan, oo. Ayan, siya ay ginawaran ng nasaan na yun? Doctorate of Humanities ba? Nasaan na yun? Ayan, natabunan na. Ito. Sa Nueva Vizcaya University. Aba, siya ay binigyan ng doctorate. Ayan, ng yan ba yung Doctor of Education. Ayan, Major in Educational Management, honoris causa ng Nueva Vizcaya State University. At pangatlo na ito ha, doktor din pala sa UP. Ayan, Doctor of Laws naman. Ayan, honoris causa ha. At dun sa University of Antique, Doctor of Humanities honoris causa. Ayan. Kailan ka tayo magkakaroon ng ganyan? Ayan. Nagpaparinig ka ba? Sabihin ko ba? Lyceum? Mas maraming mas marami ba? Mas maraming qualified sa atin sa Lyceum. Mas maraming deserve laka. Ayan, mas maraming deserving. Ayan. Tayo sa tabi-tabi lang. Ayan. Attorney Dudes, happy birthday. At ayon na sa ito, happy birthday din kay si Imelda, birthday pala. Imelda. Tapos na. Ayan. Belated. Imelda Marcos. Hindi. July yun eh. Ibang Imelda to. Imelda ba? Imelda Rico Hermoso. Ayan. Pagbati mula kay Bobby Rico Hermoso. Ayan. At ayon na sa ating bubit Sister L, Nako, si Brad. Ano ang Brad? Dami-dami mong daldal. Magre-report na ako. Eto na nga muna. Punta na nga muna natin. Lakay, bago dyan sige, sa... mamaya na si Secretary. Natigilan. Alam mo, Secretary pala. Alam ba niya kung saan na-meet ni Secretary yung kanyang chiching na Ukrainian? Saan? Taiwan. Ah. Oh! Doon sila
nag-cross na? Akala ko sa Russia. Siguro Taiwan, may official trip lakay. Palagay ko. Interesado ko lakay doon kay sa Ukrainian kasi Ukrainian. ano ba yung background ng Ukrainian? Meron ka ba? Ukrainian. Ito ba ay naman. may nasa gobyerno din? May position din? Wala. Wala. Nasa beauty queen? Nasa entertainment industry, sister. Entertainment industry. Yes. Pero report muna kay Brad. Puntahan muna natin ang latest sa Senado. 5 senador pinagpipilian na papalita ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon yan kay Senate President Tito Soto. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, 5 senador ang pasok sa shortlist na pagpipilian na maaring pumalit bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kinabibilangan nito ni na Senador Pia Cayetano, Risa Hontiveros, J.D. Ejercito, Kiko Pangilinan at Rafi Tulfo. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ikukonsulta niya ito sa mga miyembro ng mayorya kung sino ang pipiliin na pumalit kay resigned Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ito ay sa gagawing caucus ng Majority Bloc bukas para pagkasunduan kung sino ang itatalagang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Una nito inamin ni Soto na mahirap sundan ang yapak ni Lacson sa paghawak sa investigasyon ng committee. Si Lacson ay tuluyan ng nag-resign bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng liham na ipinadala kay Senate President Soto. Idinahilan ni Lacson na may mga kasamahan siyang senador na dismayado sa direksyon ng kanyang pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Dahil sa kanilang pakiramdam, sila ang nadidiin at napoprotekta ng mga congressmen na silang bida sa katiwalian sa flood control at budget insertion. Pinabulaanan ito ni Lacson dahil wala daw itong kinakampihan kundi sinusundan lang ang ebidensya. Ito si Raymond. Mayor. Abay, pagka hindi pa naayos yan, isusumbong na kay Tulfo yan. Ayan. O kaya kung hindi pa kaya isumbong kay Tulfo, di padaanan natin kay Bitag yan. So sino rin pinagpipilian? Rafi Tulfo, ayan, Gatchalian, sino pa? Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, J.D. Ejercito, Risa Hontiveros, Pia Cayetano. Dalawang babae, 3 lalaki. Yun yung mga pinalutang na pangalan. At pero bukas, merong silang majority, may caucus yung majority block. At posibleng doon na madesisyonan ito bagamat itong si Senator Kiko Pangilinan naglabas ng pahayag na baka pwede pang mapakiusapan si Senator Ping na manatili sa kanyang pwesto dahil yung kanyang yung mga membro daw ng majority block noong una na nagrereklamo din dahil nadama yung pangalan nila sa budget insertion ay kumbaga naareglo na o nagkasunduan at nagkaroon ng kasunduan at naisantabi na yung kanilang pagkakaiba ng paniniwala sa insertion nung nagkaroon sila ng caucus noong October 1. Bakit hindi sinama si Senator Alan Peter Cayetano, si Mr. Snap Election? Di ba sabi niya dapat mag-resign silang lahat, paano siya isasama? May recommendation yung kanyang kapatid, si Lino Cayetano. Ayan, kuya, mauna ka na. Yun na nga yung tinatanong namin dito sa group chat dito na is he willing to resign? Hanggang ngayon wala pang sagot. Baka nag-iisip pa, Mayor, kung sakali. Pinag-iisipan. Ayan, anyway, so si Senator Tito Sen, Senate President, stable na, Raymond. Safe na siya. Stable na kasi walang sesyon, Mayor. Hanggang next week, ayan, hanggang hindi na aprubahan ng budget, safe siya. Hanggang Friday. Hanggang Friday. Pero ang balita nga namin, parang open-close lang yung mangyayari sa Biyernes, Mayor. At by that time, matapos na yung lahat ng deliberasyon,
sa committee level itong mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Na kanino ba ang magkapatid na Villar, Senator Mark at Senator Camille? Majority o nasa minority sila? Majority, Mayor. Kaya pala sinasabing swing vote din yung magkapatid. Ayan, bukod kay the good one. Pwede rin pero mukhang nagkausap-usap na daw sila, mukhang okay na sa the good one. Okay na sa the good one. Okay na. Pero siyempre yung mga magkakapatid, yun ang magiging swing vote. Yung dalawang magkapatid at isa pang kapatid. Yung mga Tulfo brothers. Tulfo brothers, dalawa. At saka si Senator Pia kasi nasa majority. Si Senator Alan siya minority. Oo nga pala, magkaiwalay nga pala silang dalawa. Nasa majority ba si sister? Oo, nasa majority, Mayor, nasa majority. Minority Kaya may bubit si Senator Alan. Nasa majority si ate. Ayun. Sige. Abangan na lang natin. Pero sabi nga ng ating mga kababayan, lalo na ang mga obispo ng CBCP, tama na. Ayan, mga bangayan dyan sa Senado. Ayan, trabaho na lang. Nakapundi na. Ayan. Baka maya. Dito sa Senado sa ngayon, Mayor, ay ito nga, merong hearing ng Commission on Appointment. Ang chairman ng Foreign Affairs Committee sa CA, si Senator Ping, pinasa niya kay Congressman Tony Pet Albano ang pag-preside dahil medyo masama daw yung kanyang pakiramdam, masama yung boses. Garalgal yung boses niya kanina pagsisimula ng hearing ng PA. Kaya ipinasa niya muna doon sa Vice Chairman na si Congressman Tony Pet Albano. Siya ang nagpipreside ngayon dito sa confirmation hearing sa dalawang foreign service officers ng Department of Foreign Affairs. Pagkatapos nito ay isasalang din sa hearing naman sa chairman ang susunod ay sa Justice and Judicial and Bar Council na ang chairman dito sa committee ay si Senador Rodante Marcoleta at isasalang si retired Justice Jose Catral Mendoza bilang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Member pala ng JBC si Senator Marco. Miyembro siya ng Commission on Appointment, Mayor. Si chairman ng Justice and Judicial and Bar Council. Okay. Sige nga, Rod. Sino daw ang malakas sa pagiging ombudsman? Anong sabi ni Marco? ayaw naririnig yung pangalan ni kay Secretary Boying Remuno. Kasi parang liyamado daw si Sec Boying, kaya ayaw nilang marinig sila ni Senator Amy Marcos. Kapag nababanggit ang pangalan ng Secretary Boying na posibleng mahirang na susunod na ombudsman. Kaya may mga nominees dito sa 7 na nung maklear si Sec Boying sa ombudsman ay patay. Yun na ang usapan kahit na ang parang ang di ba doon sa JBC vote ang pinakamataas ay si Attorney Aguinaldo. Mukhang yun ang mga pag-uusapan. Narinig din natin dito na si Secretary Boying. Ayan, kaya sabi nga si Boying, si Sammy, si Lisa o si Mike. Ayan. Pero si Lisa malakas din Ayan si Deputy Executive Secretary pala ito, Apo Lucas, Attorney Lisa Logan. Sabi ng ating bubit, naku, tapang din yung babaeng yan. Mas matapang ba kay Boying? Sige, abangan na lang natin, Raymond. Maraming nag-aabang dyan, Mayor, dahil medyo controversial nga yan. Dahil alam naman natin yung kasaysayan kasi pag talagang kung sino marami ang sumusunod dahil lalong-lalo na at ngayon ay ang daming dawit sa flood control baka ombudsman ang lilitis sa kanila pag nagkataon. Ayan, kaya sino ang mananaig? Si Sir o si Ma'am?
Ayan. Kasama pala sa law office itong si Attorney Lisa Logan. Ayan. Lakay. Sa most. Yung dati yun ayan nga, Marcos Ochoa Serapio Tan. Sige, abangan na lang natin. Tingnan natin kung sino ang pero pipiliin. kailangan sabi ni Yusek Yusek si Yusek sabi ni Yusek kailangan may bayag. Ayan. Kailangan may yag balls. Kailangan may yag balls ang susunod na ombudsman. Daw sinabi ng balls. Ayan. Masyado na yung bayag. Tama ba, Yusek Jomar? Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na sa ngayon ay patuloy yung Senate Commission on Appointment hearing at may mga kasabay ding mga budget deliberation mamayang alas 10 yung budget ng Department of National Defense. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Kung marami ang nangyayari sa Senado, ayan na. Parang hindi masyadong maingay ngayon ang Kongreso, Sister El. Oo nga, Lakay. Medyo tahimik sila ngayon. Oo, kasi Lakay. Nakakabingi ang katahimikan sa Kamara ngayon. Meron tayong mga hinahanap sa Kamara Si Speaker ba man ng Milky, former Speaker Martin Romualdez, umattend ba ng session? Umattend ba kahapon? Alamin natin kay Manang Milky, Lakay. Pero yung panukalang bumuo ng multi-hazard maps. At saka si Congressman JJ, ayan, JJ Suarez. Tan, ayan. Suarez lang. Suarez lang. Si Don Gonzales, absent talaga pala yun. Ayan, kasi wala na. Tapos na ang kanyang termino. Absent kasi nasa Amerika pa. Hindi na siya congressman hindi na congressman. Yung anak na niya, Lakay. Okay. Kaya okay lang daw kahit nasa ibang bansa na siya. Panukalang bumuo ng multi-hazard map sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Isinusulong naman yan dyan sa Kamara. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Mano Milky. Sister El at Lakay, dapat mayroong multi-hazard map ang bawat lungsod at munisipalidad sa bansa na magsisilbing basehan sa disaster risk reduction efforts ng gobyerno. Nakapaloob ito sa House Bill 4035 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque sa harap na masunod-sunod na bagyo at malakas na lindol na nangyari sa Cebu. Ayon kay Yamsuan, magagamit na basehan ang mga multi-hazard map para maging mabilis ang pagtugon ng gobyerno sa kalamidad matapos maisabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sabi ni Yamsuan, bagamat hindi mapepredict at mapipigilan ang pagtama ng kalamidad, mababawasan ang pinsala nito sa pamagitan ng science-based at data-driven strategies tulad ng hazard mapping. Sa bill, inaatasan ng DNR sa pamagitan ng National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA na mag-develop ng multi-hazard map sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Paliwanag ni Congressman Yamsuan, napapanahon ito dahil tinatayang 20 ang mga bagyong pumapasok sa bansa kada taon. Bukod sa iba pang kalamidad tulad ng lindol at marami sa mga lugar sa ating bansa ang prone sa landslide. Ako si Milky Rigunan, nagulang para sa DZRH. Yes, Ray. Si Congressman Brian Yamsuan, naayos na ba yung multi-hazard map dyan sa Parañaque? Alam mo, Lakay, maganda yung panukalan niya kasi di ba ang hazard map na sinasabi buong bansa. Ang sabi niya naman, dapat kada munisipyo at mga distrito sa ating bansa para kumbaga ay mas madaling ma-detect kung saan. Ngayon, kung medyo malawak daw yung kalamidad, pwedeng pagsama-samahin itong mga hazard map ng mga lungsod at munisipalidad para agad na matukoy ng mga concerned government agencies. For example, DNR, DPWH, NDRRMC para mabilis din daw ang pagtugon ng gobyerno kapag merong kalamidad gaya ng lindol o kaya malakas na bagyo. Ayan. Pero pumasok na ba si former Speaker Martin at saka JJ Suarez kahapon sa session naman ng Milky?
Uma-attend sila lakay at base doon sa kanilang staff ay nasa kanilang mga opisina naman. Congressman J.D. Suarez, nakapumayan na hanap lakay, pumapasok din dito sa Kamara. Oo. Meron silang sesyon kahapon, merong kontra and turno doon sa budget. Kumbaga ay ka-questionin o kaya ay merong ilalahad na mga pagtatanong ang minority sa majority group dito sa budget na tinatalakay ngayon sa Kamara. Bakit daw tahimik kayo si Congressman Abante at bakit si Ridon na maingay ngayon? Si Congressman Ridon kasi lakay ang pinaka-chairman ng House Infracom. Ngayon, nasuspinde o kaya ay tinigil muna yung pagdinig dito sa flood control scam dahil ang sabi nga ng liderato ng Kamara, tigil muna ang investigasyon, ipapaubaya kapag nagsimula na ang investigasyon ng Independent Committee on Infrastructure. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Ganda umaga na kayo, Sister L. Ako si Milky Regunana para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Standby, Val Gonzales. Anong report ni Val Gonzales? Ang tagal man ng investigative report niya, ha? Alin ba doon sa mga investigative report niya, lakay? Basta isa lang assignment sa akin, ha? Ayan, abutin pa yata ng Pasko't bagong taon, ha? Yan ba yung mga ospital? Kasi alam ko may isa pa tayo. Mga ospital, diba? Nakalimutan mo na. Ganun ba? Government hospitals. Oo nga pala, diba? Akala ko yung kubeta na 1 milyon ang paggawa. Grabe, Grabe talaga yan, lakay. Isang kubeta ng elementary school, Sister L. Ginastusan na 1 milyon. 1 milyon? Diyos ko. Kanino, sino lakay ang kanino pondo? Kaninong pondo yan? May bidet ba yan? Ay mga hot and cold water pa yung bidet-bidet niya? Tas lahat parang ba yan? Sa Japan? Kubeta ng Japan? Sensor na. Kasi di ba ganun lahat yung naka-sensor na? Grabe. Isang kubeta, 1 milyon. Siguro pwede ako matulog dyan. Mabango ba dyan? Meron ba yung mayroong air freshener? Air freshener. Oy, happy birthday mo na kay classmate. Ikaw, classmate Rolando Tacob, ha? Di ka nagpaparamdam, ha? Ayan, happy birthday classmate Rolando Tacob. Ayan, binabati ni na aming classmate si Mayet at Jeff Antalan. Happy birthday. At siyempre, mga classmates namin sa Pinili Insuyot. Ayan. Insuyot. Institute. Tawag sa amin, Pinili Insuyot. Pinili Institute. Ayan. Sino? Sino ito? Ano yan? Ano ba yan? Ano binabasa mo dyan? Sabi ni ating Mang Mista. Sabi niya, pwede kang maging Dr. Mista. Ayan. Bakit daw? Abay, mag-donate ka lang ng malaki. Ayan. Sa isang school. Ayan. Pwede ka nang bigyan ng honoris causa. Ayan. Daming. Sabi nung nag-comment, wala naman yung ganyang sabi sa YouTube na wala na. Babasahin ko sana kanina. Iba rin yung doktor. Oo. Saan ka doktor? Ubigay ni ka ba? Surgeon ka ba? Ayan. Na frustration ko yan, lakay. Gusto ko mag-aral ulit. Pero walang time. Sarap mag-aral ulit lakay yung brain natin na exercise. Kasi kapag matagal ka nang di nag-aral lakay, parang medyo nagiging kinakalawang din. Kinakalawang. Kaya nga para hindi kayo kalawangin, kaya pasensya na po yung mga nagtetext kung sino yung yung ating subject sa special na balita. Bakit? Gusto ko wag kayong kalawangin. Dapat mag-isip kayo. Yes. Kaya sabi ko, mental calisthenics. Mag-isip kayo. Dapat daw, para matest natin kung nagpa-function yung left and right brain. Di ba may ganun lakay? May function yan Daming. Kaya po sa loob ng ilang dekada mahabigyan ng serbisyo ng pagbabalita ng inyong lingkod, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at
Mahal ba kayo, ha? Abay, nakakasabay pa kong mag-jogging sa aking mga kapitbahay ng millennials. Kasi, full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa panghilangan ng ating katawan. Lalo pagka nagkakaedad na po mga kuyang mga ating. Mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan mo na sa Mercury Drug. Kuyang Odi Japana, ayan, may Mercury Drug ba sa Canada? Ayan. At mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Stand by Mr. Secretary, stand by Miss Ukrainian. Talaga namang ibang ma-inlove din si Secretary, ano ha? Ayan, parang si dating Paulong Digong. Imported din ang gusto, di ba? Yung Origa, yan. Ma'am Elizabeth Zimmerman. Yes, isang German breed. Yes. Pero sa Pilipina pa rin daw siya. Kaya kay Miss Hanelet na lang daw siya. Parang mas gusto ni Mr. President Digong si Huwag ka na mag-comment, diba, mama? Bash ka na. Baka magalit sa si BP Inday Sara Duterte Carpio. Good morning. Apo second gentleman Berusipul, Attorney Man Scarpio, ha? Na yung bigat kabsata. Oras, Sister L. 9:46. Ang oras na yan ay hatid sa Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Ma'am Glory. Good morning. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 9:53. Naku, lana pa tayo oras. Naku, paano yun, lakay? Huwag natin ipasok si Val Gonzales. Wala namang kakwenta-kwenta yung report niya. Ay, grabe, hindi dahil ang report niya, lakay. Akala ko walang kakwenta-kwenta. Ayan. Eto, lakay. May naghahain ngayon ng akala kaso. Akala ko mag-special na balita na lang tayo bago. Sayang ito. Si Val Gonzales muna. Eto muna, lakay, dahil si Senator Jingo Estrada naghahain na ngayon ng kaso laban kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa Quezon City Prosecutor's Office matapos nga siyang idawit sa maanumalyang flood control project. Alamin natin ang detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor, 4 counts ka. 4 counts ng kasong perjury ang isinampa ni Senador Jingo Estrada laban dito kay ex-DPWH engineer Bryce Hernandez. Ang kaso ay isinampa ni Senador Estrada dito sa tanggapan ng Prosecutor's Office dito sa Quezon City. Ito ay may kinalaman pa rin sa iniimbestigahan na manumalyang flood control projects ng DPWH. Ang paghahain ng kaso ni Senador Estrada laban kay Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ay kasunod ng 4 na beses umanong pagsisinungaling ni Hernandez sa isinagawang nakalipas na mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito. Ayon kay Attorney Bianca Soriano, ang legal counsel nitong si Estrada, kabilang sa pagsisinungaling nitong si Hernandez ay ang pagbanggit nito na humingi umano ng 30% commission o kickback itong si Senador Jingo Estrada. Ang pangalawa sa kanyang pagsisinungaling ay ang pagsasabing itong si Beng Ramos ay staff daw ni Senador Estrada. Ang pangatlo ay ang pagpapahayag ng nitong si Hernandez ng hiwalay at kontrang statement na hindi naman daw involved sa flood control at hindi daw tumanggap ang senador. At ang pang-apat na pagsisinungaling ay ang paggamit daw ng mga peking IDs nitong si Hernandez sa pagpasok nito sa kasino na inamin nito sa mismong pagtatanong ni Senador Estrada sa isinagawang hearing ng Senado. Kabilang sa inihiling sa korte ng kampo nitong si Senador Estrada ang pagkakakulong nitong si Hernandez at ang ₱1,000,000 halaga ng danyos. Bukod dito ay hinihiling din sa korte nitong si Senador Estrada ang perpetual disqualification nitong si Hernandez sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. So sa ngayon, Mayor, kakaalis lang nitong si Senador Estrada dito sa Quezon City Hall of Justice matapos itong magsampa ng kasong
4 na counts ng perjury laban dito kay Engineer Hernandez na tinawag niyang nuknukang sinungaling. Mula rito sa Val. Quezon City. Yes, Mayor. Yung ba lawyer niya, yung batang-bata, yung ba yung Bianca, yung nakaputi na parang naka-jeans ba yan? Yes. Batang-bata Yes, yung lawyer Mayor. niya. Yan si Bianca Manalo? Attorney Bianca Soriano. Soriano. Kala ko Manalo. Bianca Soriano. Ayan, batang-bata. Ayan. Magkanong, di ba humingi ng danyos? Humihingi ng danyos, Mayor, pero nung tinanong ko kung magkanong halaga, hindi na daw nila inilagay doon sa kanilang sa complaint affidavit nitong si Senador Estrada at bahala na daw yung korte kung magkano yung ipapataw. Pero sabi niya, Mayor, itong kasong ito ay usually ay kapag napatunayang guilty yung mga inaakusahan sa kasong perjury ay maring makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. Di ba nagpa-ambush interview si Senator Jinggoy? Nagpa-ambush interview, Mayor. Nagpa-ambush interview at hindi lang yata pumapasok pat hindi pa magamit yung one. Ito, ganun ba? Video. Ito meron. Ayan, may message siya kay kay Bryce Hernandez. Wala naman eh. Nakakagigil ka na. Wala yun. Ang pinapanood namin ngayon, Val, itong may fini-fill upan si Senator Jinggoy eh. Yung pantalon niya, parang ako yung nag-aalala, baka malaglag eh. Okay nga ron, maraming salamat, Val. Yan yung nakikita ninyo, yung pagpasok niya kanina. At hindi masyadong nagtagal dito sa Quezon City Hall of Justice. Itong si Senador Estrada agad nang umalis matapos makapag-file ng kasong perjury. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Ba't naman di man lang sinamahan ng kapatid? Senator JB. The good one. The good one. Report mo lang kay Ruel Saldico. Ang MBC DZRH Operation Tulong naghatid ng tulong sa isang coastal barangay dyan sa may Tikaw Island sa Masbate. RH18, Ruel Saldico. Ruel. Maaga pala na umaga kahapon, sabay-sabay na nagbayanihan ang MBC DZRH Operation Tulong at ang Coast Guard District Bicol upang may hatid personal ang mga tulong sa coastal barangay ng Panisian sa Batuan, Tikaw Island. Sa aming paglalakbay sakay ng bangkang di motor, hindi alintahan ang malalakas na alon, may kasabay na ulan upang may abot ang tulong sa mga residente. Kasabay ng aktibidad, aming hinandugan ng psychosocial intervention hanggang sa sumayaw ang mga bata at mga magulang, kasabay na ang papremyo ng handog ni Senator Lito Lapid para maibsan ang lungkot na dinanas sa hagupit ng Bagyong Opong. Nagpapasalamat po kami sa team ng DZRH kasi po kahit po malayo po yung lugar na liblib na lugar na punta po kami, nabigyan po kami ng tulong. Maraming salamat po kay Ma'am May na siya po na muna pumunta dito na sa DZRH. Tapos po kay Senator Lito Lapid, maraming salamat po sa tulong po. Kayo lang po pumunta dito sa amin para tumulong. Nagpapasalamat po kami sa DZRH. Nakaabot po kami sa among lugar sa Panisihan. Tapos po, dapat po salamat ng bulig po sa amon sa Panisihan. Kaya mga nasiraan sa balay. Tapos ang mga tao na nag-exam naghanap buhay. Sa dagat kami naghanap buhay. Amo po na dapat mo nabulig po sa amon. Mga paraon ma. Dapat po nabulig doon sa amon. Salamat po sa DZRH. Sana po daw pa po siya matulungan. Dapat po siya mabuligan. Pero po sa barangay naman, sa iyo po na barangay. Salamat sa tulong niyo sa DZRH. Pagsaka kay Lito Lapid. Salamat sa inyong lahat. Nabigyan kami ng tulong kasi nagdaanan kami ng kalamidad. Maraming salamat po. Sobrang talagang masaya ang mga tao sa amin dito kasi ngayon lang kayo pumunta sa amin dito sa aming barangay, Panisea. Madamo na salamat sa DZRH. San tulong na binigay niyo sa aming barangay. Salamat po Senator Lito Lapid sa pabisita mo di sa among barangay. Ngiti ng mga bata, kasiyahan ng mga magulang, libreng feeding at relief operations ay isang mahalaga
na hindi matatawaran ang ganitong bayanihan at hindi alintana ang abuting kami ng gabi sa karagatan hanggang sa pag-uwi. Mula dito sa Masbate, kasama si Ma'am May Binauan at buong puwersa ng MBC DZRH Operation Tulong, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diyos sa mabalo sa Manoy. Oh, grabe yung lakay yung pinuntahan nila Miss May sa Tikaw Island kahapon. Grabe, Inabot sila palalakay ng gabi? ulan habang nasa dagat. Tapos nakakatakot kasi lakay, di ba? Bangkang di motor lang yung lakay. Tapos hindi katig lang. Oo, ang nakasakay doon lakay yung malalaking kaldero. But in fairness, maraming salamat po sa Philippine Coast Guard Bicol. Yes. Nakaalalay sila. Philippine Coast Guard, maraming salamat. Senator Lito-Lito, Lapid-Lapid. Kong Momo, ayan, bossing Ninong Michael is my guy. Yes, At Ninong Boy Pique, Manila Travel Square and Compass Club officers, members. Maraming salamat po sa mga tulong, mga brethren, mga Kuyang Willie, ayan, Willie Bonilla. Oy, lakay nanonood pala sa atin, nag-message ngayon si Sir Aman Tosino. May bisita daw siya, si Engineer Robert Tan. At nandyan sila ngayon sa may Bulihan, Malvar, Batangas shout out po, nakatutok sila sa atin lakay. At ayon sa ating bubit kailangan mo paalam. Ano ba yan, nakakabitin? Tapusin na natin para hindi ka mabitin, Sister Ella. At sabi ni Atty. Vladimir Putin Pilaes Momo, ayan. Siguro yun si Secretary ay yan ang tinatawag na charity. Ayan. Charity? Oo. Bakit? Nag-ampon siya ng apektado ng gyera, ayan, sa Ukraine. Diba Ukrainian nga, ayan. Hindi naman siguro yun apektado. Apektado rin siyempre, ha? Yung Oo. At apektado, Sister, alam mo kung bakit? Dahil sabi ng aking bubita, Sister L, abay, dahil super yaman itong si Cabinet Secretary. Alam mo ba na dito pinatira yung kanyang girlfriend sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Yes! At dahil gera dun sa Ukraine, pati magulang dinala dito. Dinala dito? Yes, wow! Love Sister naman L. talaga pala ni Secretary. Akala ko naman parang fling-fling lang. Hindi. Talagang inaruga yung pamilya, Sister L. Ang problema lamang, language barrier, Sister L. Kasi hindi makapag-English. Hindi sila marunong mag-English. Ayan, except dun sa Shota, yung girlfriend, at least nakapag-English. Ayan. Bumalik sila sa Ukraine kahit may gera, Sister L. Ay, talaga? Kasama yung babae? Kasama yung girlfriend. Ayan. At ayon na sa ating bubit, alam ba kung paano na-meet ni Secretary itong Ukrainian beauty? Ayan. Happy birthday muna kay PPA General Manager Jay Santiago. Ayan. Lumas sa sports cars natin, GM. Ayan. At Dudes Rios, ayan, at kay Ma'am Kat Pimentel. Si Beauty Queen, ito yung may bahay ni former Senator Coco Pimentel. At ayon na sa ating bubita, Sister L, nagkakilala si Secretary at ang Ukrainian beauty sa Taiwan. Alam mo kung bakit, Sister L? Paano? Aba, nagkatagpo sila sa isang bar. Kaya pala ganyan yung tugtog mo. Ayon na sa ating bubita, Sister L, nasa isang tour ang nasabing chiching ni Secretary. Nag-tour? Yes. Educational tour? Hindi Charot. tour. Ano sila, may parang sabi mo nag-tour? Tour show. Ayan, may show sila. Ayan. Kasi nasa entertainment industry itong si Chiching. Performer lakay? Performer, Sister L. Singer? Hindi ko malaman kung singer o dancer ito. Okay. At ayon na sa ating bubita, habang sila ay nandoon sa isang bar, alam mo na mga ganyan, na Sister L, yung mga nag-show na ganyan, limitado lang ang kanilang budget, di ba? Yes, Ayan. Napansin itong mayamang sekretary na
Siyempre, isang round lang yata ininom nila. Ubus na. Ayan. Tapos okay na. Katabi sila ng table. Ayan. Tinawagan yung waiter. Ayan. Bigyan mo sila ng drinks. Generous si Secretary Sister L. At pagkatapos, di palitan ng calling card. Mga number. Ayan. Diba? Tuwan-tuwa daw sila. Ayan, tuwan-tuwa sa mga Pinoy. Ayan. Siyempre, sobrang yaman ito ni Secretary Lakay. Aba na to, galante. Nakailang, hindi lang not once, twice, but thrice. Naka 3 rounds pa sila ng drink, Sister L. Tapos, palitan ng cards, ganyan. Number. Ayan. Masalamat sila. Ayan. At itong si Secretary, pilyo din Secretary, ha? Lahat ng mga magagandang kasama dun sa tour, abay, inibitahan niya ulit the following night. Dume-diskarte. Kasar. Secretary, dun sa lahat ng mga tinext niya may number siya, isa lang ang nag-reply. Ayan. Yun lang. Yun na. Nag-meet sila, Sister L. At doon na namuo ang kanilang love affair. Kasi tugtog mo sinaunang panahon. Sige na, palitan na nga natin yan. At ayaw mo yan. Eto, mas bago ng konti. Mas lalong matagal na yan. Ikaw naman, overtime na. Elementary pa ako dyan. Sinisir ng kamad. Elementary pa ako dyan. Uwian ko yan, mga lunchtime. Huwag kang, Radyong debateryo. Walang basagan ng trip si Lola at saka Lola tuwan-tuwa sa pakikinig sa atin. Ayan, reminiscing the good old days. Yes, yun ang magandang balikan. Yes, at ayon na sa ating bubit. Kaya lalo na impress itong Ukrainian beauty, Sister L. Aba, nung nakauwi na sila from Taiwan, kinuha yung address sa Ukraine, pinuntahan sa Ukraine. Kita mo naman ma-inlove si Secretary. Galing-galing naman ni Secretary, ha? Ang cabinet secretary na na-inlove sa isang Ukrainian beauty. I see. Si Ukrainian beauty ay itawag na natin sa pangalang Miss Zay. Okay. As in Zelensky. Kala ko zebra. At ang cabinet secretary. Si Neche Lakay. Sobrang generous, mapagmahal. Generous, mayaman. Kaya lang malungkot siya, Sister L. Bakit? Dahil nung wala siya sa gobyerno, bilyonaryo siya. Ngayon, milyonaryo na lang. Milyonaryo na lang. Alam na nyo. Ayan, alam mo na, ha? Yeah, that's the clue. Yes. At yan ang kabuuan ng damdaming bayan. May nakahula. Yeah, nakahula. May nakahula. Ako po si Dea Macarma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. At Kuyang Freddy, ating Tessie Martinez, Vic Lima. Susunod na ang DZRH Operation Tulong. Kasama si Jackie Binauhan Resyo Lakay. Dahil ang ating Wonder Woman ay nasa Masbate pa. Actually, Lakay, ang team... Chief Elmer Rillo, ayan, Kuyang Robin Go. Ang team natin, Lakay, didiretso na ng Cebu. Diretso from na ba? Masbate to Cebu na tayo. Ayan po. So, from Masbate to Cebu with love. Yes. Kaya ang papalit ay si Miss Jackie O. Binauhan. Bye-bye! Ingat! Stay safe!